I'm Cess, and guess what? Welcome to Storytelling for Tots. We're going to read super fun stories and find out amazing new things together. Are you ready? Meron akong kwento. Ano kaya ito? Meron akong kwento. Makinig at matuto. Meron akong kwento. Ano kaya ito? Makinig at matuto. Inay! Inay ko! Kwento ni Segundo D. Matias Jr., guhit ni Ray Ann Bernardo. Inay! Inay ko! Lagi kami naglalaro ni Carlos sa kanilang likod bahay. Nang minsang manghuli kami ng tutubi sa damuhan. Bigla na lang siyang sumigaw, Inay! Inay ko! Walang tigil sa pag-iyak si Carlos. Nakagat pala siya ng putakti. Mabuti na lamang at dumating ang kanyang inay. Pinahiran nito ng gamot ang mga nagpapantal na kagat para mabawasan ang sakit doon at para wag lumala ang mga kagat sa kanya. Isang araw naman, habang papauwi ako galing ng paaralan, ay ginulat ako ng mga sigaw at iyak ng kaklase kong si Perlita. Inay ko! Inay ko! Nasagi pala siya ng tricycle. Mabuti na lamang at gasgas lang ang kanyang natamo at hindi nabagok ang ulo sa kanal. Yun lang pala, nasabi ko sa aking sarili. Kung makaatungal naman ito, parang hinahabol ng aswang. Minsan, nagyaya naman si Tonito na umakyat sa puno ng akasya. Napakataas niyon. Masayang masaya kami. Narating namin ang ituktok. Ang daming mga ibon doon. Nakita rin namin ang maraming pugad na may mga inakay. Mula roon ay natanaw namin ang tore ng simbahan. Parang sintaas na namin iyon. Para kaming mga ibong lumilipad habang niyuyugyug namin ang sanga ng punong akasya. Ang sarap! Nang malapit ng lumubog ang araw ay nagyaya na akong bumaba. Nasa kalagitnaan na ako ng puno pero hindi pa rin bumababa si Tonito. Inay! Inay ko! Inay! Tulungan mo ako! Inay! Tawag niya sa kanyang inay habang walang tigil sa pag-iyak. Nakababa na ako ng puno pero hindi pa rin siya tumitinag. Ano ba itong si Tonito? Nagyayang umakyat sa puno. Iyon pala ay hindi marunong bumaba. Dumating ang kanyang inay na si Aling Belen kasama ang karpinterong si Mang Dario. Kumuha si Mang Dario ng mahabang hagdan at doon dahang-dahang bumaba si Tonito. Inay! Inay ko! Nagsisitakbuhang sigaw ni Doris, Renato at Bukoy. Nasa pilapil sila sa bukid galing sa burol na taniman ng mais. Nagkwento sila. May nakita raw silang tiyanak. Ano ba ang mga ito? Sabi ko sa aking sarili. Wala na silang ginawa kundi tawagin ang kanilang mga inay tuwing sila ay may kinatatakutan. Isang araw sa aming paaralan, habang kami ay nasa loob ng aming silid, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabi ng aming guro na huwag kaming aalis habang malakas pa ang ulan. Pero ayaw tumigil ang malakas na pagbuhos ng ulan. Pumapasok na sa silid-aralan namin ang tubig. Hindi malaman ng mga guro ang gagawin. Nag-uusap sila. Nabutas daw ang malapit na dam kaya rumagasa ang tubig. Umaabot na ang tubig sa aming mga binti. Tumutungtong kami sa mga silya at desks. Umiiyak na ang mga klase ko. Inay! Inay! Dumating na ang mga barangay tanod na sakay ng mga bangka. Nagsisakayan doon ang mga estudyante. Naiwan ako kabilang ang ilan sa mga kaklase ko. May darating pa naman daw ng mga bangka. Pataas ng pataas ang tubig. Naramdaman kong lumulutang ang desk ko. Nakalabas iyon ng aming silid-aralan. Kitang-kita ko ang matalim na kidlat
na sinundan ng malakas na kulog. Joseph, humawak ka ng mahigpit! Sigaw ng aking guro. Umikot ang paningin ko. Sari-saring bangka ang aking nakita. Inay! Inay ko! Iyak ng mga estudyanteng nakasakay sa mga bangka. Tumingala ako sa langit, ang dilim na yun. Kinabahan ako, nanginig. Ano ang mangyayari sa akin? Nangatog ang aking mga tuhod. Ilang saglit lamang at unting-unting lumubog ang desk na sinasakyan ko. Tumingala uli ako. Nakita ko ang napakatalim na kidlat. Isang malakas na kulog ang aking narinig. Pagkatapos ay biglang nagdilim ang paligid. Parang isang pitik lamang ang pagitan ng mga pangyayari sa paaralan at sa pagising ko. Nakahiga ako sa kama. Luminga ako sa paligid at nakita ko ang ilang mga bata sa loob ng isang malaking silid. Nasa ospital ako? Inay? Nakita kong nasa tabi ko ang aking nanay. Inay, ano po ang nangyari? Nakabitaw ka sa kinakapitan mong desk. May alo na dumaan at nauntog ka sa isang puno. Kinapa ko ang aking ulo. May benda pala. Habang nagkukwento ang aking inay, bumalik sa akin ang mga pangyayari. Ang mga estudyante at guro na nakasakay sa mga bangka, ang kinakapitan kong desk na tinangay ng baha, ang matatalim na kidlat at malakas na kulog, ang hindi tumitigil na ulan. Umiiyak ako. Iyak ako ng iyak. Inay! Inay ko! Nakita kong paparating ang inay ko na nakasakay sa bangka nang nagdilim ang lahat. Pinayuhan ako ng doktor na magpahinga muna. Nang magising ako, nag-iisa na lamang ako at wala si inay. Ang nakita ko ay ang mga batang nakahiga sa mga kama kasamang kanilang mga nanay. Si inay! Nasaan si inay? Naiyak ako. Nawawala si inay. Pero natigilan ako nang makita ko si Lorena, isa sa mga kaklase ko. May benda ang kanang paa niya. Umiiyak din siya. Hinahanap ang kanyang nanay. Naalala ko ang sabi niya noon ay wala na siyang nanay at nasa heaven na. Pero bakit niya tinatawag ito? Nasanay lamang ako. Tuwing nagkakasakit ako noon, siya ang nasa tabi ko. Noong buhay pa siya, nawawala ang takot ko kapag kasama ko siya. Sa pagbigas ko lamang ng inay at sa pag-isip na narito siya, parang nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Sana narito pa siya. Buti ka pa, may nanay ka pa. Kapag tinawag mo siya, darating siya. Umiiyak na sabi ni Lorena. Nakita ko si inay sa pinto, bumalik na siya. Ipinagluto kita ng paborito mong lugaw na manok. Mainit-init pa ito. Umupo sa tabi ko si inay at ako'y kanyang hinaplos. Isiniksik ko ang aking ulo sa kanyang mabibilog na hita. Naisip ko sina Carlos, Perlita, Tonito, ang iba ko pang mga kalaro at mga kaklase. Ngayon ko natanto kung bakit nila tinatawag ang kanilang mga nanay noong mga oras na may nadarama silang takot. Kagaya rin nila, hindi pwedeng mawala sa akin ang nanay ko. Ikinulong ng mga palad ni inay ang aking mukha. Pinatatahan niya ako. Isiniksik kong lalo ang aking ulo sa kanyang mga hita. Niyakap ko siya na may pahiwatig na sana'y huwag siyang aalis sa tabi ko. Inay! Inay ko! Tahan na anak, hindi kita iiwan. Noong mga panahong kailangan ko ng saklolo, isinisigaw ko nga ang Inay! Dahil alam kong darating siya at maglalako ang lahat ng kinakatakutan ko.
Sasagipin niya ako mula sa lahat ng panganib. Hindi niya ako iiwan. The end. Pinahahalagahan natin ang pagmamahal at pag-aaruga ng ating mga nanay. Tulad ng kwento, natututo tayong magpasalamat, magpakita ng malasakit at mahalin ang ating pamilya. That was a fun story. Now let's see how well you listened. Ready to answer some quick questions? It's time for Thoughts! Sino ang mahal ng bata sa kwento? A. Tatay. B. Inay. C. Kaibigan. D. Guro. Ano ang ipinapakita ng bata sa kanyang inay sa kwento? A. Galit. B. Pagkalito. C. Takot. D. Pasasalamat at pagmamahal. Kung ikaw ay tulad ng bata sa kwento, paano mo maipapakita ang pagmamahal at pasasalamat sa iyong inay? If you like the story, the best thing to do is to support the author and the illustrator. Buy a copy of the book. Link of the book is in the description below. Do check it out. Thanks for joining me here on Learning Bridges. Keep asking, keep wondering, and keep being you. Don't forget to like and subscribe. See you next time!